Ito na kayo yung video na mag-i-install tayo ng Valorant para sa ating diskless setup. Yo, what's up mga boss? Syempre, RB Hilary po. Okay, simulan natin sa pag-download ng Valorant. Sa Google, search nyo lang Valorant, then click download the game. After ma-download, proceed na tayo sa pag-install. Okay, dito choose natin itong advanced option at dito naman sa may change location folder from drive C, hanapin natin yung game disk drive, then lagay nyo lang sa may folder ng mga online games, then click install. On the screen, click install, and dito wala na tayong babaguhin, click na lang yung install. Wait natin hanggang sa matapos yung installation. Estimated time 9 to 10 minutes, so fast forward tayo. After na installation ng Valorant, restart naman natin tong server. Okay, dito pa rin tayo sa main server. Install naman natin tong Hardlink Shell extension. Click install, then choose yes, then close. Okay, sa mga gusto ng link na to, ilalagay ko na to sa comment section ng aking Facebook page. So, ulitin ko ilalagay ko lang ito sa comment section ng aking Facebook page. Before tayo mag-proceed sa next step, i-run natin muna yung Valorant kung gumagana sa server. Lahat ng i-install natin na online games, dapat mag-play na maayos sa server before natin i-try sa client. On the screen, login nyo lang yung account nyo sa Riot Games. And click lang natin tong update. Then wait natin hanggang sa matapos yung downloading. Hindi naman to ganun katagal. Then click play. Then wait natin hanggang sa matapos itong introduction. Then dito naman, exit na natin yung games. Dito tayo sa may disk PC, sa may game disk drive. Create lang tayo ng folder, then rename natin ng program file. Then create ulit tayo ng folder, rename naman natin program data. Then dito sa may file, sa may change folder and search option, under ng view tab, scroll down lang, then choose show hidden files, tapos uncheck natin lahat na naka-hide. Then apply, then press OK. Dito pa rin sa may disk PC, sa may drive C, sa may program file, i-copy lang natin itong buong folder ng Riot Vanguard. Then i-paste naman natin ito sa may game disk drive, sa may program files. Dito iwasan natin mag-cut and paste dahil minsan nagkakaroon ng problem yung pag-transfer ng file. Before natin i-delete yung folder, dito muna sa may lower right side, exit lang natin itong Riot Games, same din dito sa may Vanguard. Then saka natin i-delete yung folder ng Riot Vanguard. Pag deleted na yung files, balik tayo dito sa may game disk drive sa program files. Right click lang natin itong folder ng Riot Vanguard, then choose natin itong pink link source. Dito ulit sa program file sa may drive C, right click lang, then drop as junction. Now dito nagkaroon na ng junction folder. Ulitin lang natin ulit yung ginawa natin. Dito naman sa may program data, sa program data i-copy lang natin itong buong folder ng Riot Games. Then i-paste naman natin ito sa may game disk drive sa may program data. Then saka natin i-delete yung folder ng Riot Games. Ganun pa rin, right click natin itong folder ng Riot Games, then choose natin itong pink link source. Dito sa may program data, right click lang natin, then drop as junction. So same, nagkaroon din ng junction folder dito sa may program data. Then restart natin ulit itong main server. Ganun ulit, dito pa rin tayo sa main server. After mag-restart ng server, kailangan na dito pa rin yung Riot Vanguard dito sa may lower right side ng ating screen. Then try natin ulit kung mag-run na maayos yung games. Dahil nga nilipat natin yung main folder sa may game disk drive, dapat mag-play na maayos sa server before natin i-try sa client. Then wait natin hanggang sa matapos itong introduction. So fast forward tayo. Then dito naman, exit na natin yung games. Okay, sa PC server pa rin, sa iCafe 8 console, under ng client manage. Make sure lang na naka-off yung PC client bago tayo mag-proceed sa next step. Sample natin itong PC2, right click, then open super, choose lang natin yung current, then press OK.
Now dito nga, nagbago nga yung status monitor ng PC2. Ang ibig sabihin yan, lahat ng gagawin natin sa PC client ay pwedeng masave. Sa madaling paliwanag, para ka nag-boot tone ng deep freeze. Then saka natin open yung PC client. Then dito mabibilan natin yung napaka-smooth na image ni Sir Boom. Friend to the owner at maraming salamat po pala Sir Boom sa pag-share ng iyong image. Next, wait naman natin hanggang sa mag-green yung client name dito sa may console. Proceed tayo sa PC client. Dito, install natin yung Hardlink Shell extension. Click install. Okay, sa mga gusto ng link na to, ilalagay ko na to sa comment section ng aking Facebook page. I-search nyo lang sa Facebook, RB Hilario Official. Okay, ganun pa din. Same procedure. Install natin itong Valorant. Choose natin itong advanced option. At dito naman sa may change location folder, from drive C, hanapin natin yung game disk drive. Then, lagay nyo lang sa may folder ng mga online games. Then press OK, then click install. Dito kung mapapansin nyo, instead na installing, repairing na yung status niya. Dahil na-install na natin yan kanina sa main server. Sa ganito kasi kailangan ma-detect ng PC client yung Riot Games saka yung Vanguard sa registry. Wait natin hanggang sa matapos yung repairing. Then wait natin hanggang sa mag-auto launch naman itong Riot Games. Okay, dito skip na lang natin to, then close na natin itong Riot Games. Okay, dito naman tayo sa this PC sa my file, sa may change folder and search option. Under ng view tab, scroll down lang, then choose show hidden files, tapos uncheck natin lahat naman naka-hide. Then apply, then press OK. Under ng game disk drive sa folder ng program file, right click lang natin tong folder ng Riot Vanguard, then choose natin tong pick link source. Dito sa drive C sa program file, right click, then drop as junction. Same procedure lang na ginawa natin sa PC server. Delete natin muna tong Riot Vanguard before tayo mag-drop ng junction file. Same din yan dito sa may program data bago natin delete tong Riot Games. Dito ulit sa may lower right side, exit lang natin tong Riot Game, then saka natin i-delete yung folder ng Riot Games. Ganun pa rin, right click lang natin itong folder ng Riot Games. Then choose natin itong pick link source. Dito sa program data, right click, then drop as junction. So same, nagkaroon na ng junction folder dito sa may program data. Then restart natin itong ulit itong PC client. Balik tayo sa PC client. Make sure lang natin dito na nasa notification area lagi yung Riot Vanguard para mag-run na maayos yung Riot client. Now, try natin ulit yung Valorant kung gagana na maayos. On the screen, login nyo lang yung account nyo sa Riot Games, then click play. Then wait natin hanggang sa matapos itong introduction. So, fast forward tayo. After mag-play na maayos yung Valorant sa client PC, restore default ulit natin itong ating client PC. Then hide natin yung mga file folder na naka-hide kanina. Now, shutdown natin itong PC client. Dito ulit sa PC server, sa iCafe 8 console, under ulit ng client manage. Sa PC2, right click, then select turn off super, then press yes. Sa restore point name, lagay na lang natin install Valorant. Then press OK. After nyan, open na ulit natin yung ating PC client. Check natin kung nag-work ba yung mga ginawa natin. Kaya? Kung meron pa kayong ibang katanungan about this video, i-comment nyo lang dyan sa may comment section, banda dyan sa may baba. Or pwede rin kayo mag-comment sa aking Facebook page, i-follow nyo lang RB Hilario Official. Sa mga bago kong subscriber, maraming salamat sa inyo lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, ay mag-subscribe na kayo at paki-hit na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time may bagong video na ilalabas. So hanggang dito na lang mga boss. Peace out!